Nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa konsulado ng China bilang pagtutol sa nakaambang panghuhuli ng China sa mga anilay magtetrespa sa South China Sea. Dagdag detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Sam? Connie, muli nga nilusob ng grupo ng mga aktivistang mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ang konsulado ng China sa Makati City para tuligsain itong trespass rule ng Beijing sa West Philippine Sea na magsisimula na nga bukas, ika-15 ng Hunyo. Pero hindi kaagad sila nakalapit sa bukana ng Gusali kung saan matatagpuan ang konsulado ng China sa kabaan ng Hilpuyat Avenue matapos silang harangin ng mga pulis. Ikinadismaya ito ng grupo pinangunahan ng pamalakaya na kalaunan ay pumwesto na lamang sa kalsada na nagdulot ng problema sa trapiko matapos maokupahan ang dalawang linya. Nagababala ang China, maaaring hulihin ng China Coast Guard ang mga dayuhan na papasok o magiging trespasser sa South China Sea at ikulong ng 30 hanggang 60 araw kahit walang trial. Sinabi ng grupo, hindi nila kinikwestiyon ang pagbabantay ng China Coast Guard sa kanilang karagatan sa South China Sea. Pero ang idadamay pa ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi na makatwiran. Binira din ng grupo ang mga aktibidad ng China sa reclamation, malawakang poaching, at iba pa mga anilay iligal na gawain na dapat ipagbawal sa ating teritoryo. Nagdulot daw ito ng pagkasira hindi lamang ng marine ecosystem kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Dati pang ginigit ang China na teritoryo nilang South China Sea batay sa kanilang 9-dash line na diniklara namang walang legal na basihan ng 2016 arbitral ruling. Connie? Maraming salamat, Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.